Mula sa Amazing Grace Media Production of Central Luzon Conference at sa Sabbath School Department, kami po ay bumabati sa lahat ng aming mga taga-subaybay. At muli isang paanyaya, samahan niyo po muli kami sa pag-aaral. Bisan pa sa ikalawang paksa sa ating pong ikatlong trimestre ng ating pong Sabbath School lesson. Ang ating pong pag-aaralan, mga kapatid at mga kaibigan, ay may kinalaman po dito sa mga Hudyo at mga Hintil. Alam po natin na ang orihinal na bayan ng Diyos ay walang iba kundi ang mga Hudyo. At sila po ang bayan na pinagkalooban ng mga pangako, mga kautusan, at sila rin po ang piniling bayan ng Diyos. Sa pagkakataong ito ay liliwanagin po natin ang naging suliranin, particular po dito sa aklat ng Roma na na-encounter ni Apostol Pablo. Ito po ang pagsasanib ng mga Hudyo at mga Hintil. Bago po tayo magpatuloy sa ating pong pag-aaralan, ngayon ay nais ko po munang anyayahan kayo sa isang panalangin. Dakilang Diyos, umaasa po kami na sabi mong pag-aaral ngayon, ang inyong banal na Espiritu ang magbibigay ng katalinuhan sa amin, gandi sa aming mga tagapakinig upang ang katotohanan na papaloob sa lesson ay amin pong makuha at ito'y aming maisa kabuhayan. Salamat sa pagtugon sa aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Nais kong basahin sa pagkakataong itong ating talatang sauluhin. Ito po ay mababasa po natin sa aklat ng Juan. Ang kapitulo po ay 1 at ang talata po ay 17. Ganito po ang ating mababasa. Sapagkat ibinigay sa pamamagitan ni Moises ang kautusan, ang biyaya at ang katotohanan ay nagsidating sa pamamagitan ni Hesukristo. Sa pamagat at sa talatang sauluhin ay makikita po natin, mga kapatid, mga kaibigan, na ang pag-uusapan natin ay yung nakaugalian ng mga Hudyo at ang pagdating naman ng katuparan ng tinatawag po nating Mesiyas, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo, na naging suliranin ito sa panahon ng Bagong Tipan, lalo na po sa aklat ng Gawa at sa aklat ng Roma, nung magsama ang mga Hudyo at ang mga Hintil. Nung nandito ang Panginoon sa lupa, ay binanggit po niya ang salitang ito. Ito po ay masusumpungan sa aklat ng Mateo, Kapitulo 15, at ang talata ay 24. Ganito po yung ating mababasa. Datapat siya'y sumagot at sinabi, hindi ako sinugo, kundi sa mga tupang nangaligaw sa bahay ni Israel. Ang salitang ito ay nagpapahiwatig, mga kapatid at mga kaibigan, na ang Panginoong Hesus nang pumunta sa lupa, ang kanyang pangunahing layunin ay tipunin yung nagkalat na mga tupa sa bahay ni Israel. Hindi po doon ito nagtatapos sapagkat ang diwangan ng talata, yun ang kanyang mission dito sa lupa. Ang kanyang orihinal na bayang Israel ang kanyang hanapin. Subalit, meron din pong ganitong talata sa aklat ng Gawa, Kapitulo 1, at ang talata po naman ito ay 8. Ganito naman po ang ating mababasa. Datapot, tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Dito sa lugar na binanggit, bago umakyat ang ating Panginoon, ay iniutos nito sa mga alagad na ang pangangaral ay aabot sa iba't ibang lugar, katulad po ng binabanggit na dito sa Samaria at hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Sakop na ho nito ang pangangaral na umabot sa mga Hintil. Kaya nga po dumating yung pagkakataon na magsanib ang mga Hudyo at mga Hintil, ay meron po silang naging suliranin, katulad ng aking binanggit kanina, na hanggang ngayon ang kanilang suliranin ay umabot at nakaapekto sa ating kapanahunan, na kung saan yung mga mag-aaral ng Biblia mula sa iba't ibang pananampalataya ay nagkaroon ng kaguluhan at kalituhan. At ito nga po ang ating liliwanagin sa pagkakataong ito. Puntahan po natin yung unang mga batas na nakaugalian ng mga Hudyo.
Alam po ninyo, pag pinag-aralan po natin ang banal na kasulatan, mula lumang tipan hanggang bagong tipan, pinag-aralan po ito ng mga mahuhusay, yung mga theologian na tinatawag po natin, o yung sa mga doctor of theology, ay pinag-aralan po nila na merong 613 sets of laws sa buong Biblia. Napakarami po yan, mga kapatid at mga kaibigan. Particular na binanggit sa ating leksyon ay ang 5 kilalang kautusan sa ating kapanahunan. Ito po ay walang iba kundi yung number 1, moral law. At ang pangalawa ay yung ceremonial law. At ang pangatlo ay civil law. At ang pang-apat ay yung law and ordinances. Ito po yung mga kautusan at mga kahatulan. At yung pang-5, ito po naman ay mga kautusan tungkol po sa kalusugan o yung tinatawag po nating dietary laws. Ito po ay may kinalaman sa mga pagkain o dapat kainin ng bayan ng Diyos. Isa-isahin po natin ang detalye. Sa pagkakataong ito ay nais po nating unahin ang moral law. Ano po yung moral law? Ang moral law ay tumutukoy po ito sa 10 utos. Huwag pong pagkakamali ng ating mga kaibigan, ng mga nanonood sa atin ngayon, na Adventist lang po ang naniniwala sa tinatawag na moral law. Meron po akong isang gustong i-cite na isang kilalang writer, kilalang magaling na theologian. Siya po ay Greek by blood. Siya po ay mahusay sa biblical languages. Wala pong iba kundi si Spyros Zodhiates. Sa isang aklat na sinulat niya na pinamagatang Was Jesus God, ay binanggit niya po at pinililiwanag niya yung moral law. Doon sa chapter 72 ng kanyang aklat na ito, ay pinalinggit niya, pinalawak niya at ipinaliwanag niya doon na yung moral law ay tumutukoy po ito sa 10 utos o kaya naman ay 10 utos ay tinatawag na moral law. Na ito ang sabi niya, bagaman siya isang nabibilang sa isang evangelical, hindi po siya Adventist, siya po'y naniniwala na ang 10 utos ay nananatili hanggang sa ating kapanahunan. Na ito po ang wika niya ay umiiral sapagkat dito ibinabase kung ano ang iyong pagkipagrelasyon sa iyong kapwa at ano po ang iyong relasyon sa ating Panginoong Hesukristo. At sa number 2 naman, itong ceremonial law. Yung ceremonial law naman po mga kapatid, yung batas ceremonial kung tawagin, ito naman po yung tumutukoy sa mga ritual na isinasagawa sa sanktuaryo. Yung pong mga paghahandog kapag ang tao ay nagkakasala, yung mga Israel nagkakasala, sila po ay maghahandog ng hayop para mapatawad ang kanilang kasalanan. At kasama na rin po dito, mga kapatid at mga kaibigan, yung pong tinatawag po nating mga kapistahan. Kapistahan na kanilang isinasagawa sa kanilang kapanahunan. Mababasa po natin yan sa aklat ng Levitico, Kapitulo 12, Kapitulo 16, at Kapitulo 23. Napakaraming mga batas na binabanggit dyan. Napapabilang po dyan yung mga ceremonial law.